guys, parang tayong ginagawang CRB dito, third generation. Puro Honda ang ating suki ngayon. So ang problema to guys, hindi ko na videoan kanina kasi medyo busy tayo mga kadun mekaniko. So pinagbusingan natin to kasi umaalog to, hindi ko na napakita sa video kasi sobrang busy. Hindi namin ginagawa kanina. So ang problema nito, makalampag siya, umaalog-alog dito. Ngayon kapag pinamasisip natin, ginamitan natin engineering plastic. Yan, kung makikita yung loob dito, umaalog talaga to, itong pinakang shafting nya. So tinanggal natin to kasi may motor ito. Itong kanyang may motor itong kanyang racking pinion, electric kasi ito mga kadun mekaniko. Yan. So ina-assemble na natin itong mga kadun mekaniko. Yan. Yan, may motor ito. Ito yung racking pinion ng third generation na CRB. So ang problema niya kasi malambot naman siyang ikutin. Ang problema makalampag siya. Yan. Tapos nagpapalit tayo mga under chassis nito. Palitan natin ng stabilizer link. Itong mga clamp nya. Ito yung kanyang tie rod. Yan, mga kadun mekaniko, yan ginagawa natin yan. Third generation CRB. So ina-assemble natin ngayon. Dito nakasalpak yung kanyang motor. So may motor ito dito, electric motor ng steering. Makikita nyo yan, may ikot siya. So wala namang problema rito, malambot siya. So ang problema nga dito, paulit-ulit sinasabi, yung bushing niya dito is yung bushing niya rito guys, maluwag. Yan, dapat na video ko kanina mga kadun mekaniko. Yan, naalugin ko to. Yan, wala na siyang alog. Ayan, wala na siyang alog kasi pit na siya. Nasa loob kasi ang mga ambusing ito mga kadun mekaniko. Pinagawa natin siya ng engineering plastic kasi ang original kasi nito o-ring lang. O-ring yung nasa loob nito. So guys, ina-assemble na natin guys. So ikakabit na natin yung kanyang steering motor. Yan, steering motor nito. Steering motor. Ayan. Steering motor. Ayan guys. So nilagay natin yung o-ring. So ito dito nakalagay. Nakatornilyo dito. Ayan. May tornilyo siya. Nakatornilyo ito ng dalawang G's. So kalampag lang ang problema nito guys, pero malambot naman yung manibela niya. Ayan, kasi pinamasinsap natin. Sorry, hindi ko napakita yung bushing kanina nito. Kinakabit na natin yung kanyang motor. Ayan. So pag kinabit to, papakita ko sa inyo pag nakasalpak na ito sa mismong kanyang talangka. Ayan. So ikakabit na rin natin ito mga kadun mekaniko. May o-ring siya dito guys. So ito higpitan natin. Yan. Yan guys. Tutornilyo natin itong kanyang mga bracket dito. May bracket lang siya dito, yung mga sasaka ng mga sakit. Yan. Kung makikita nyo, gear type yan loob nyan. May gear siya sa loob mga kadun mekaniko. So ito nagpapalambot dito sa kanyang steering. Ito yung tinatawag natin steering angle sensor ito. Ayan. So guys, kukumpletuhin ko muna to. Ayan guys, isasara natin yung kanyang steering angle sensor. Ayan. Ayan, nakatornilyo lang siya dyan. So may oil seal yan dito sa ibabaw. Ayan. Ayan guys. Ayan.
higpit na siya. So ilalagay na lang natin doon sa kanyang talangka ito. Ayan. Alright. So naka-ready na rin to. Pinalitan natin stabilizer. Link. Ayan, mga kadun mekaniko, kakabit na natin yung kanyang tie rod rack end. Ayan. Makikita nyo na ikabit niya mga kadun mekaniko. Ayan mga kadun mekaniko, nakasalpak na po ang ating rack and pinion. Ayan, kasama ang talangka. Ayan. Complete na po natin. Guys, mga kadun mekaniko, niro-road test na nga natin tong ating ginawang rack and pinion. Ayan guys, wala nang kalampag. Ayan, tagumpay po yung pinalitan natin bushing. Ayan, ganda ng rides niya ngayon mga kadun mekaniko. Ayan, ito yung Honda CR-V. Kasama ko ang ating matikas na helper. Mahilig sa ibon. Ayan. Ayan mga kadun mekaniko. Ito, subukan natin dito sa lubak. Iyon oh, wala na pong kalampag. Sobrang lakas ng kalampag dyan dahil po doon sa bushing ng rack and pinion. Ito po ay electronic. Yan, maraming salamat po. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please like and subscribe, Don_Mekaniko TV. Ayan, maraming salamat po.